sa iyong isip. 5 taong gulang pa lang ako nung una kong naranasan ng sleep paralysis. Tapos lalo itong lumala. Mami, pakiusap. Pwede po bang tumabi ako sa inyo sa pagtulog? Kylie, anak, dapat maging matapang ka. Hindi ka dapat matakot kasi masamang panaginip lang yan. Pwedeng tama po ang sinasabi nyo, pero pwede ring nagkakamali kayo. Palagi na lang tuwing gabi, makakakita ako ng halimaw. Isang anino. Sinasakal ako habang natutulog. Lumipas sa mga araw at hindi na talaga ako natutulog sa gabi. Gising lang ako habang naghihintay ng pagsikat ng araw. Malaki ang epekto nito sa kalusugan ko. Natutulog ako sa klase, dun sa bus, at kumikilos ng parang isang zombie. Palagi na lang akong inaantok. Di nagtagal na pansin nila mama at papa ang nangyayari sa akin, kaya dinala nila ako sa doktor. Sinabi sa akin ng doktor na walang dapat ikatakot. Natural lang daw ang sleep paralysis. Yung isip mo ang aktibo habang nag-rapid eye movement, ang mga mata mo o nasa REM stage of sleep ka. Alam mo, hindi totoo ang mga halimaw. Masyadong aktibo at nagpapanik ang isipan mo at gumagawa ng mga ganitong imahe. Sinusubukan lang nitong gisingin ang katawan mo. Para bang may kung ano sa kung paano niya sinabi ang mga salitang ito sa akin ang mga sandaling yun. Nakumbinsi ako. Hindi totoo ang mga halimaw na yon. Pagkatapos nun, tuwing nakakaranas ako ng sleep paralysis, alam ko na pinaglalaroan lang ako ng isipan ko. At ang pinakamaganda pa, kapag nagkamalay ka na at gising na, para bang walang nangyari. Wala na yung mga halimaw. Hindi naman talaga totoo ang mga halimaw. Oo, paulit-ulit ko tong sinasabi. Hindi naman talaga totoo ang mga halimaw. Napakaganda ng buhay, alam niyo ba yun? 14 na taong gulang na ako ngayon. At ako ang pinakamagaling na estudyante sa klase. Mahilig ako mag-aral. Nag-aaral ako hanggang hating gabi. Alam niyo kasi, ang laki ng impluwensya sa akin ng doktor nung kabataan ko sa akin. Sa buhay ko, gusto kong maging gaya niya. Isang doktor. At malay mo, balang araw masabi ko rin yan sa mga batang babae at lalaki na nasa isip lang nila ang lahat. Na hindi naman talaga totoo ang mga halimaw. Nasa first floor ang kwarto ko. Naupo ako sa may mesa sa may tabi ng bintana para mag-aral ng ilang oras. Minsan, hindi ko napapansin na umaga na pala ulit. Isang umaga, may narinig akong tunog ng kotse na huminto sa may building namin. Dumungaw ako at nakita ko ang isang lalaki at isang babae na may daladalang kahon at naglalakad papunta sa kabilang bahay. Sila siguro mga bagong kapitbahay. Habang nakatingin, napatitig ako sa may bintana nila sa itaas. Bigla na lang may nagbukas nito. Doon may nakatayong isang batang lalaking kasing edad ko. Kumaway siya sa akin. Kumaway rin ako pabalik nang nag-aalangan. Hi, ako si Jonas. Ako si Kylie! Teka, sandali! Huwag kang gagalaw! Hindi ko siya maintindihan. Sandali, ano raw yun? Matapos ang ilang minutong paghihintay, bumalik siya na may hawak na papel. Nakangiti siyang nilulukot ang papel at sabay ibinato sa akin. Nahulog ito malapit sa upuan ko. Dinampot ko ito at saka binuksan. Uy, Kylie, hindi na talaga ako makapaghintay na makasama ka mamayang gabi. Naguluhan ako kaya lumingon ako pero wala na siya doon sa bintana. Wala na akong pakialam sa nangyayari sa sobrang antok ko. Kaya ayun, natulog na lang ako.
Natulog ako buong araw. At madilim na nung nagising ako. Tapos nakarinig ako ng mga hagigikan at usapan dun sa ibaba. Alam niyo, isa akong introvert. Hindi lang talaga ako komportable pagdating sa ibang mga tao. Bahagya akong binuksan ng dahan-dahan ang pinto para makita ang mga bisita. Ang mga bagong kapitbahay. Naroon rin si Jonas. Ngumunguya ng biskwit. Nasaan po siya? Sino? Kylie. Sandali! Niloloko niyo lang ba kami? Sorry pero... Sorry? Ang lakas naman ng loob mo mag-sorry. Mrs. Charleston, anong problema? Umalis na kayo. Alam niyo, ilang taon na, mula noong namatay ang anak naming si Kylie, nabangga siya noon ng kotse sa intersection. At napangiti ako. Natutuwa talaga ako habang nakikitang namumutla ang mukha ni Jonas. Ngayon matatakot na siya. Pinanonood ko silang humingi ng paumanhin at saka umalis. Takot na takot si Jonas. Para bang may nakita siyang multo, pero alam niyo, kung tutuusin, meron naman talaga. Pagkatapos ay tumayo ko malapit sa may bintana. Matyagang naghihintay. Sa wakas bumukas na ang ilaw sa kwarto ni Jonas. Lumapit siya sa bintana. Tinitingnan ko siya. Namumutla ang mukha niya sa sobrang takot. At talaga namang pinagpapawisan ng noon niya. Ngumiti ako. Nilukot ko ang hawak kong papel sabay. Ibinato ko sa kanya. Huwag mag-alala. Nasa isip ko lang yun. Hindi naman. Totoo ang mga halimaw. Natutuwa akong pinapanood na natatakot si Jonas. Sa wakas, kahit minsan nalamangan ko rin siya. Ako ang halimaw. At siya, ang bata. Huwag kang mag-alala, Jonas. Alam mo, pinaglaruan ka lang ng isip mo. Hindi naman totoo yun. Hindi totoo. Mga halimaw. Pero totoo po. Nakita ko yun. Nagsasabi po ako na totoo. Eto, huwag niyong kalimutan pa inumin siya nito. At umalis na kayo sa bahay na yun. Lumipat na kayo ng ibang lugar. Payong kaibigan lang naman. Salamat, Doktor. Susundin namin ang payo ninyo. Magaling ang ginawa niyo, Doktor. Pakiusap! Please! Ginawa ko na ang gusto mong mangyari. Pakiusap! Pwede ba tataran mo na ako? Doktor, huwag kayong magmadali. Hindi pa po tayo tapos. Sa mga isang buwan po, dadalhan ko po kayo ng bagong pasyente. Tapos, isa pa. Tapos, isa pa uli. Please, maawa ka. Pakiusap, maawa ka. Teka, tunog ng tibok ng puso nyo? Yung totoo, natatakot po ba kayo? Huwag po kayong matakot, Doktor. Hindi ba? Ang sabi niyo dati, hindi naman totoo. Ang mga halimaw, gani-gani na lang po yan.